Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga Lodi, no? Friday night, so check natin kung ano yung mga malulupit na news ngayon mga Lods. Titignan natin yung kung ano na ang update sa mga crypto natin sa nangyayari ngayon, oras na ito. Ayan. So kanina, itong hours natin, paulit-ulit to pupulagi green to mga Lodi. Medyo nakasabay ako dito dalawang trade. Kaya lang ngayon medyo may position tayo na parang negative kasi kala ko eto na yun, yung nag-profit na sa position history ko. Ayan, so naglong ako nung una napindot ko kasi yung take profit, putyaragi siya. Pero okay lang, no? Naka $3 tayo. Pero eto naman yung short ko. Ayan, naka-short ako 24 USD. Kasi kala ko eto na, pantay na siya dito oh. So bumaba pa siya diyan, oh. Nag-take profit ako dito. And then maglulong na ako. Pag long ko, ayun na, bumaba siya dito. Muntik na nga tamaan yung stop loss natin na $20 Medyo nagwawagi lang tayo ng konti ngayon maunti lang mga loads, no? Tapos, eto na, umangat na yan, nakabawi na. Mga load, ano na. Ayan, wala na tayong kanina talo na, negative $20 kasi ang stop loss ko $25 Kasi ang margin natin 78. Tapos may tira pa tayo dito kasi medyo nanalo tayo Pero ngayon, ito nga, no? Yan, naka-recover mga idol. Kala ko tatamaan na yung stop loss ko 25 yan Sakto. Saan ba yun? 23 lang pala. Sorry mga idol. 23 USDT pala. Diyan yung ating stop loss. Matatalo tayong 23. Pero yun, nabuhay. Nabuhay siya. Kasi parang psychological number to mga idol 2.62 bigla From 2.7 dito, ayan, biglang naging 2.6 pang. So dito parang dito nag-bounce. No? So ayan, medyo sana magtuloy-tuloy to. Pero pag nag-drop to dito, dito na maglalaro yan, mas masakit. Kahit sana ahunin niya lang dito ipantay niya lang dito. Medyo maglalak profit na ako banda dyan. Pero so far ngayon, delicate yung position natin mga Lodi, kasi dito ako nakapag-position ng short Ayan Nako, delikado pa to. So today medyo nakaano lang tayo. Actually papalit-palit kasi yung trade natin Kanina may panalo din akong 30 kaya lang natalo din So ayun. Ang profit pa lang natin ngayon siguro mga nasa 35. Kasama na yung dalawa kanina. Mga Lodi. Ayan, grabe to. Check natin. So ayan mga Lodi, check na natin ang ating mga balita. So ang hours natin medyo nag-green Sana magtuloy-tuloy kasi yung day natin pulahan dito muna tayo sa Fear and Greed Index natin mga idol, no? Nasa fear tayo ngayon, 28. Fear. Grabe, takot sila. Takot sila ngayon mga Lodi sa ating crypto. Bakit kaya? Syempre kasi nagda-drop no? Kahapon 44 pala kahapon. So medyo neutral pala kahapon. Pero ngayon bumaba siya ng 28 from 44 Grabe, natatakot na sa crypto. Bakit ba naman hindi? Tingnan niyo naman yung na-liquidate. Sa tingin ko mali yung dito ni Watcher Guru Kasi crypto market tapos 170 billion. So mali siguro to. Siguro 1.7 or 170 million. No? So sobrang laki naman ng 170 billion, Million, billion, di ba? Pero ayun yung record mga Lodi. Suma total napakalaki ng mga na-liquidate ngayong oras na to dahil lalong-lalo na yung mga nakalong mga loads, no? So Ethereum talaga tsaka Bitcoin yung medyo kumakain ng hindi, negative 3. Nung nag-negative 3 siya. Ayan, grabe, no? Ang laking pera nito mga loads kahit mali yung pagkasulat niya, no? Totoo ba to? Kung 170 billion, ang sakit niyan. No, ayan, grabe yan mga Lodi. Tapos 24 hours lang. Nako. Ito maganda yung news natin dito. Etong parallel TCG launch, naririnig ko na to dati kaya lang hindi ko siya nalaro
Now, sabi dito, Parallel TCG is set to release its third expansion, Deception, on September 30. The update bring over 90 new playable cards, adding fresh strategies and depth to the sci-fi card game currently in open beta. To celebrate, collectors packs will be available $30 on OpenSea. Nako, ito yung mga NFT din kasi ito mga lods parang card game, no? Sino ba mahilig sa mga card game diyan? With a half of the allocation going free to the community, players can also claim 2 featured edition cards. Yung mga naglalaro lang nito, so hindi ako naglalaro kasi nito mga lods Pero gusto ko lang sabihin. Ito naman, syempre news yan ito, Filipino streamer Plant.Pan. Ano ba to? Plant.Pan is differentiating himself by making a difference. He's been live streaming his tree planting activities. Talaga? According to his stream recap, he's planted over 250 trees in mangroves. He's also donated $2,000 to charities after peaking at 800,000 market cap. His token is down 300k while his creator rewards are approaching 30k. Putik, ang lupit Alam nyo, marami nang umaano dito Maraming pumapalo dito sa Pump.Pan stream mga lodi Kaya lang hindi wala akong knowledge dito kasi sa Pump.Pan stream Mag-stream kaya ako dito ng Tekken. Pwede ba yun? Si Skylab. Skylab, pwede ba mag-stream ng game dito? Paano kumikita dito, idol? Pwede tayo mag-ganit dyan. Gamitin natin yan, mga lodi. Trash talk tayo doon sa Tekken. Pwedeng ako yung matrash talk, mga lods, no? Pwede kaya yun? Kasi parang daw to parang ang tawag doon, kick o ano ba yung Twitch? Parang Twitch ba yun? Ay, hindi. Yung pinaglalayban din ng mga gaming, di ba? Twitch, di ba? So, ito naman, grabe to. Cool talaga ng South Park, mga lodi. For prediction markets, this was their South Park moment. They made it, sabi dito. South Park featured event contracts and prediction market in their latest episode. Cartman called them online peer-to-peer betting. Nako, si Eric Cartman yan, mga lodi. Etong South Park, matagal ko ng paboritong cartoons. Mula nung college pa lang ako, pinapanood ko na yan With Stan described them as social platform betting, instantly making prediction market mainstream. Grabe to. Kalshi and Polymarket, a crypto-powered platform, were name drop, complete with UI, recreation, and ads comparisons, while a subplot mock regulators. South Park also tackled the darker side, war bets, market manipulation, and the ethics of wagering on strategy. So grabe, papanood. Hindi ko pa ito napapanood Ito yung mga episode kasi na season 27 na to season 27, layo na kasi ng South Park Hanggang nasa season, ang pinaka natapos ako season 25 So, actually, matatapos ko na yung season 25. So, magsi-season 26 na ako. Medyo hindi pa naman ako nakakanood palagi. Kaya naunahan ako ng mga balita sa South Park. Kasi na nakaraan sinama nila si Donald Trump dun sa episode nila, pero ayoko magpa-spoil kaya hindi ko masyadong pinapansin yung mga balita tungkol sa South Park Pero grabe pati yung South Park nagkakaroon na sila ng mga gantong episode. Nadadamay na. Nako, pag binanggit nila yung XRP dyan. Lupit niyan, mga lodi. Sana banggitin. Okay na yun, pag nabanggit yun. Ito. Oy, sa mga nagpa-scan ng mata dyan, may sa inyo, may good news. Sam Altman's World Project integrates Chainlink CCIP to enable seamless WorldCoin transfer between WorldChain and Ethereum. It also adapts Chainlink data streams to power high-quality sub-second data for DeFi markets on WorldChain. So, parang magpa-partner to, mga lodi. Check ko nga, may tinag sa akin news Ito, si Jardine. Ano tinagneto niyo sa akin? Ito, FIS Ripple. Mamaya na ako sa Ripple
Amaya na. Dito ka na. Ayan. Ayan. Oh, so ayun, no? Yung sa World Coin, ito na tuloy ako, napunta na ako dito. Trump, ito yung World Fi, mga lodi, yung WL Fi. Trump-backed WL Fi has passed a proposal to allocate 100% of Treasury liquidity piece for buybacks and burns. Dako, meron na agad silang burning mechanism, mga idol with implementation to begin this week. So, this week, ayun na nga, mga lodi, no? Siguro, ito, for me, pwede to for long term. Hanggat si Daddy Trump yung nakaupo, mga idol, no? Syempre, papalakasin ng mga anak niya yan, itong coins na to. No? Nagkakaroon na sila ng mga plano dyan, tungkol dyan. So, siguro, hanggang 2028, if ever, masarap i-hold to, ipunin. Kasi baka tumaas tong WL5. Ngayon, parang wala pa siya, parang deads lang siya, di ba? Darating yung time to shine nito dahil kila Trump, mga idol. Pero, pag nawala na si Trump, nako mukhang magiging negative na tong mga coins ni Trump. Pati yung Trump, pati yung Melania, lahat ng mga Trump na coins. Sa tingin ko, medyo maglalaho yung kapag nawala na rin sa gobyerno si Trump. Diba? Pero pag nag-stay si Trump, goods na goods to mga coins na to, mga idol. Tingnan nga natin kung magkano ngayon ang WL5. Oh, nag-negative na ulit ako. WL5. Oh, yun medyo medyo humihiwalay yung galaw niya. Hindi, tingnan natin sa 1 hour. Hindi, mababa. Mababa. Pero laki. Yun, hindi. Ito pala yung buong niya, chart. So, mababa siya ngayon, mga lodi. Oh. Diba? Kumbaga, kung magtitiwala ka dito, good to buy to. Pero kung hindi ka magtitiwala, huwag mo nang bilihin. Ganun lang yun, mga idol. Na? Pero nakikita natin na may mga balita sa kanya. Hindi katulad ng iba na halos OG na walang balita. Walang balita sa kanila, di ba? Yung mga ibang coins na sikat dati pero ngayon wala ka nang marinig. So ito bago, as long na may mga hype pa sa kanila, pwede silang pakinabangan. Di ba? Pero pag nawala na yung hype diyan, medyo baka bumaba na yan, lalo na sa bear market. So ayan ayun yung balita sa ayan. Tapos ito naman, Bitwise has filed a prospectus for a hyperliquid ETF while the SEC pushes back decisions on multiple altcoins proposal. So, yung SEC daw kasi medyo dinidelay yung mga apply ng ETF. Pero kahit na may mga nagdi-delay yung SEC, nag-ano pa rin yung Bitwise. Nag-file pa rin sila sa hyperliquid ETF, no? So, goods yan sa mga may hyperliquid. Sa totoo lang, hindi ko masyado kasing na yung hyperliquid. Siguro nung kung umpisa pa lang na nabili ko na to, malamang mag-update din ako dito. Kaya lang hindi na masyado na mataas to Ang ganda nga ng chart niyan ni hyperliquid. Tignan niyo yung chart niyan sa Max, mga lodi. Talagang tawag dito. Ayan, naka-max tayo. Ang ganda 'Di ba? Kumbaga hindi niya inabot yung pagkalabas ng coins na to, hindi bumaba dito sa umpisa niya na price. 'Di ba? Yung iba, lilipad tapos bababa doon kung saan siya nag-start, bababa pa siya doon, tapos gaganoon pa, bababa pa. Ito hindi. Talagang kung nakabili ka dito, profit ka kung umpisa pa lang, bumili ka na. Kahit sa mo tignan, profit ka. Kahit bumili ka dito, 'Di ba 2024 to, kahit 1 year after ng paglabas niya, bumili ka. Paldo ka pa rin, kahit nakabili ka dito sa may 1.18, ngayon 1.8 pa rin, 2.3 na. So, profit ka pa rin. Di ba? So, maganda yung chart niya, kaya lang medyo sa tingin ko mataas na siya ngayon. So, kaya hindi ako masyadong muna nag-ano sa kanya. Focus muna tayo sa iba. So, ito, FIS Ripple documented. Ayan, FIS tracks for the enterprise market. So, check natin. Sino nakakaintindi dito? Hindi ko naiintindihan to Tax Payments Manager, Treasure Payment, Bank Statement, Cash Flows. Ayan, mga lodi, hindi ako maano dito Basta parang ang ano natin dito, nasa gitna si FIS, tas yung mga corporate client papunta sa banks. Pwede nilang palit-palit yun.
Ripple yung gagamitin nilang tawag dito, technology para mabilis. So, ayun yun mga lods Di ba? Ito. Breaking, insider move. Dito, grabe to mga lodi 25.5 million XRP. A very close friend of mine, not on social media, but deeply connected with the Trump administration, just pulled 25.5 million XRP, $71.8 million ang halaga niyan, of Kraken into cold storage. Kumbaga, from Kraken, mga lodi, nilipat niya na sa cold wallet niya. No? Bakit niya nilipat, no? Tinanggal niya sa circulation. Nilagay niya sa cold wallet. This isn't retail panic. This is strategic positioning before the next phase of the financial reset. When insiders tied to power circles accumulate, you should ask yourself, what do they already know about Ripple and XRP that the public doesn't? The smart money is moving. The question is, are you moving? Are you moving your smart money, mga idol? Tinatabi nyo ba? Pero kasi nga, sabi nga natin, hindi naman lahat kaya bumili ng cold wallet, mga lods, no? Yung iba talagang kailangan magtiwala sa mga crypto exchange. Pero, meron naman tayong MetaMask, mga lodi, no? Kung wala kayo, meron naman mga trust wallet. Kaya lang hindi pa ako nakagawa hindi pa ako na-experience ng trust wallet sa cellphone. Pero maraming nagsasabi na okay daw 'yun. Pero i-search nyo muna. Sabi ko nga wala ako noon, hindi ko alam. Marami lang nagsasabi sa akin na goods din daw 'yun. Lalo na kung wala ka pang pambiling cold wallet. Etong MetaMask, goods din to sa tingin ko kung wala ka pang pambiling cold wallet kaysa naman nasa crypto exchange. Kasi kung tutusin mga lodi, yung crypto exchange katulad ng Bitget, Binance, lahat yan, mas maganda silang gamitin for trading, for buying, for swapping, for staking, no? For spot trading. Pag sinabi spot trading, bibili ka, magba-buy and sell ka, pwede. No, pero yung talagang iipunin mo na siya o talagang itatago mo siya for long term o gusto mo siyang ingatan, mas maganda nasa cold wallet siya. Ganun yung lang ayun yung opinion ko lang yun, mga lods, no. Kung kayo may sarili kayong opinion, goods din yun, no. Sa mga wala pang crypto exchange diyan, andyan yung ating link sa description sa baba ng video natin, mga lods, no. Try nyo, may mga bonus at diyan. Discounts, mga lods, pagkapasok nyo pa lang. Ayun, di ba? So ito yung sinasabi natin na kaya kanina medyo naging bias ako sa short. Kaya lang dumire-diretso sa baba. Sayang talaga 'yun. Dapat talaga na gano'n na lang ako Nag-lock profit ako, hindi kasi ako nag-lock profit Minsan kasi pag nagla-lock profit ako, taragis, hindi naman nagano. Uy, ayun na. Uy, tinamaan na, bumaba ulit mga idol. Tama ba? Ay, naka 1 hour pala tayo. 1 minute lang. Ay, hindi pala. Hala, tinamaan na tayo. Kinabahan ako dun Akala ko tinamaan na tayo ng lintik Akala ko inaabot na tong red natin Hindi pa pala, naka 1 hour pala tayo. Pag sa 1 hour, kala mo tatamaan no? Ay hindi, ito rin pala. Ito rin yun. Malayo pa. Okay lang yan mga lods. Malayo pa ang umaga. Angat yan. Sabi nga ng just believe in yourself May panalo naman na tayo kanina, pero siyempre mas maganda magtapos yung araw na medyo profit tayo. Di ba? Ayan. Ito yung parang kanina kinakabahan ako na parang mas gusto kong mag-short XRP has created a structure that commonly leads to a Paano ba sabihin to? Capitulation. Ayan. Tignan nyo mga lodi noong 2018. Yung gantong itsura ng chart ng XRP, talagang dumiretso siya sa baba, no? Ganun din ng 2021 at 2022. Dumiretso siya sa baba, mga idol. So, kung ganito yung mangyayari sa XRP ng 2025, pwede siyang bumaba ng 2.3 or 2.2. Yan, parang ganun, mga lods, 2.3, 2.2, pwede siyang bumaba dyan, mga idol, no? Grabe yan, mga lodi. Abutin kaya yan? Ganun kaya yung mangyayari? So, makikita natin. Kasi si blockchain breaker yung nagtingin nito mga lods Pwede, kumbaga ano yun kasi yung mga naglalabas ng ganito,
syempre inaano nila yan sa history eh. So pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Sabi nga nila hindi naman lagi naulit yung history, pero nagra-rhyme lang. Medyo magkamukha lang. Eh malay nyo naman, hindi ganito. Pero malay nyo rin ganito. So 50-50 tayo dyan. Mga lods, no? Bago lumipad, bumagsak muna. Mga idol. So ano natin. Mulad nito, galing siya ng $1 dito noong 2021, no? Mga idol, oh. Alos $2. Bigla siyang bumaba ng 0.3. Ay, laki ng binaba niya nun, no? 'Di ba? So, ganoon din dito. Bitcoin pala to, sorry. Yung Bitcoin pala to, mga lodi, hindi pa noong 2018 Bitcoin pala. Oh, yung Bitcoin from 19 bumaba ng 3K, no? Grabe, oh. Pero 2018 pa 'yan. Kala ko XRP, kala ko tatlong XRP to, hindi naman pala. Ayan, oh. Yeah. So kaya tinitignan ko kanina, sabi ko mukhang mag-short tayo ah. Oh, kaya lang hindi eh. Kala ko tinamaan na tayo ng lintik eh. Ayan, so yun yung ating mga balita ngayon, update lang tayo mga lods. So basa tayo ng comment nyo. Ayun ang pinakamalupit na inaabangan ng lahat eh. Ang pagbabasa ng comment ni Jeblo. Oh, so live yan, live reaction. Hop, dito. Refresh natin. Ano, comment ng yun, Saitama yun eh. O, ito sabi nga ni Tutorial TV dito. Bababa pa daw ng 2.2. Tahimik Pinklawan ngayon. Hindi nga nila masigaw Marcos resign, pero Marcos na sila. Huwag ko masyado isipin yung mga politiko, idol. Nasa tayo, crypto channel. Pero lang yan, kumbaga nagre-react lang tayo. Goods naman yan mga lods. Kaya lang dito kasi, sa akin kasi, pag nakita ko lang, doon ako nagre-react. Siyempre. Pero mas priority pa rin natin yung crypto dito. Pero, dahil nga kasama yung trending news, kasama din nyo. Kaya lang, pag wala na sa wag na muna natin. Mainit. Alam nyo, magko-comment na naman tuloy ako ulit eh. May na-issue nga na na yung Marines, hindi daw notaryado yung kanyang tawag dito. Yung salaysay niya na sinulat, sinumpang salaysay niya, hindi naman pala notaryado. Kumbaga, yung sinabi niyang nagnotaryo ng papel na yon, tinanggi na wala daw siyang ninonotaryo ang ganun. Daw magkakagulo na ito sa susunod na hearing eh. Ayan. Si Yuki, simula pa lang ng pagkaupo ni puro pala tayo ngayon politiko ni BBM, inabolish niya yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission ni Duterte. Alam na agad na puro korupsyon ang mangyayari sa loob ng gobyerno, sabi ni Yuki Moto, no? Okay. Kaya hindi niya kasi ata allied yung dun eh. Yung namumuno. Sino ba? Si Gecko Bellic ata yung namumuno dun eh. Dati. Hindi niya ata yun. Close. Paldo si Alcantara, secured na yun. Nakalimbat. Naka-tangem ring na. Oo nga eh. Nung tinignan natin, no, kala mo naka-tangem ring. Meron siyang itim na na sing-sing. Idol, kung ilalagay nila yung budget bill sa blockchain, dapat lahat ng bangko dito sa Pilipinas alam nila kung paano gamitin ang blockchain at maiwasan yung kalakaran na gaya nung ginawa ng Land Bank dun sa contractor, sabi ni Pyro Cruz, no, na nakapaglabas ng 450 million pesos na fiat cash. Kaya dyan nangyayari ang korupsyon. So ayun nga yun mga lodi, no? Ang laki kasi nun halos kalahating bilyon. Ilang truck kaya, ilang maleta kaya yun, no? Siyempre nakakaano din yun, kanyari empleyado, kahit empleyado ka sa bangko, nakakita ka ng maraming pera, nakapagtaka pa rin no, kapag gano'n, ito ang laking pera nito, di ba? Ang lupit nun Si Ping Pong, sabi dito, pa-shoutout idol, short congrats na naka-short. Ayan, congrats talaga sa mga naka-short. Panalo. Sino po gumagamit ng OK Exchange dito? Nako, may BitGet kami dito, mga lods eh. Si Michael, Mikay Senadrin.
Boss Jeb, pag pinakita mo yung camel, biglang nagbo-bull market. Sana nga idol eh, no? Puro lang dahil bull run. Ayun boss, abutin pa ata ang 100k bago lilipad. Tapos hanggang 130 lang all time high. Sabay altcoins na. Pwede. Gaming PH. Hi Boss Jeb, pabasa at pa-shoutout naman ng comment ko dyan para sa mahal kong si Ma'am JA o si Cryptoy. Si Cryptoy JH. Shoutout sa iyo, Ma'am JA, pinapa-shoutout ni Idol Cryptoy. O ayan. Si Joseph Berdin, shoutout sa iyo, Idol, always yan. Si Spectres, wake me up when September ends. Idol, pwede na magamit na sa Player Network ang FXRP na back. O nga, 1:1 sa XRP. Pwede nga, Idol, kaya lang hindi ko pa yan natatry. Lods, no? Medyo ang focus ko ngayon is etong last quarter ng 2025, focus muna ako. Once na pagkatapos na ito, doon na ako mag-experiment ng mga ganyan, yielding, staking, o kung ano-ano. Pero sa ngayon, ano lang muna tayo, chill-chill lang tayo. Si Efren Baluyo, shoutout sa'yo, Litecoin ETF, sabi ni Idol. Ayan, si Daddy Moco TV. Sa position ko, Idol, paulit-ulit ako nakaka-receive ng warning sa email ng liquidation. Gusto ko na nga sana replyan na kunin niya na kesa pinapakabay mo ako. Nangungulit parang NDRRMC. Oo nga, maulan boss dito sa Bagong Silang. O si Yumi Jin, taga Bagong Silang pala. Lapit lang natin, idol Pwede tayo mag-meet, libre mo ako. Umikot nga ako dyan kanina Dala-dala ko yung aking racket Umikot ako dyan, mga lodi. Present Lodi, thanks sa inyo, sabi ni Quantum Epics. Ayan, si King Moto. Yung mga corrupt na politiko dapat ma-phase out. Si Crusak, ayan. Okay ba yung XPL, boss? Sana mabasa mo yun. XPL, wala akong yan, idol. Wala akong research tungkol sa XPL ngayon. No? Pero kung sa tingin mo, okay, dagdagan mo pa yung research mo. Sorry wala akong ano dyan, ha? Wait lang, boss. Ayan. So, nawalan ako ng internet, mga idol. Binulungan ako ni Boy WhatsApp. Walang internet. So, hindi ko mababasa yung mga nasa babang comment, Okay ba yung... yan pala, sorry. Si Crusak. Pilhabis, ayan. Like Dan Idol, lumabas naman si Camel at salamat po sa update. Ayan, si Pilhabis. Shoutout sa'yo. Hanggang kay Pilhabis lang tayo. Ayaw na ng aking internet, Wala. Ano ba nangyari, boss? Bigla daw nawala ng internet, mga idol, no? So, ayun, siguro, maaga ako pero pag na-upload ko to, mga lodi, ayan, wala. Wala nga. Ay, talaga siya, may trade pa naman ako. Oh my goodness. Baka na-liquidate na, hindi natin alam. Patay tayo na ito. Paano to? GG to, ayan. So, ayun lang muna tayo ngayon, mga idol, Sana enjoy nyo yung ating video. Pangit naman nakatapusan natin ngayon. Medyo nawalan pa ako ng internet, mga idol. No? So, ayan, kita tayo bukas ng umaga, mga lodi. At love ko kayo lahat. Huwag nyo kalimutang i-check yung ating description dyan. No? Check nyo yung mga link. At syempre, shoutout sa mga sumuporta, nagla-like at nagsusubscribe sa ating channel. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo, mga lods. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Magandang gabi at... What's up? Subscribe to Clubs TV. Subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, the whole gang will join. Also, I made a trick to do no internet voice. So I just